Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Muntik nang patayin ni Nushi G itong si Moira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napahamak si Nushi G kasama si Lynette. Matapos pagtangkaang patayin si Nushi G ng tauhan ng pinagkakautangan nito. Matatandaan ngang naghanap ng butas itong si Moira para mapaalis na ng tuluyan si Nushi G sa buhay nila. Dahil tingin nitong si Moira ay mortal na kaaway pa din niya itong si Nushi G dahil sa paglapit-lapit nito kay Lynette at Annalyn. Mabuti na nga lang at napaamin ni Nushi G ang pinadalang tauhan ng pinagkakautangan niya ng malaki. Naitanong din ni Nushi G ang lalaki kung sino ang nag-utos dito, maging kung sino ang nagpunta kay Mr. Tan para ituro kung saan siya naglalagi ngayon. Napag-alaman ni Nushi G na isang pekeng Chinese ang nagpunta sa amo nila para ituro kung saan naglalagi itong si Nushi G at kung ano ang bago nitong pangalan. Sa sinabi pa lang na pekeng Chinese ay alam na agad nitong si Nushi G kung sino ang pekeng Chinese na tinutukoy nito. Sa ginawa ni Moira, muntik pang madamay at mapahamak itong si Lynette dahil nasakto natuturuan ni Nushi G itong si Lynette ng wushu nung mga oras na yun. Kaya sa nalaman ni Nushi, wala itong sinayang na oras at pinahatid na si Lynette kay Gilbert at si Nushi G naman ay sumugod agad sa office ni Madam Chantal sa Apex at hinanap itong si Moira. Nagulat naman si Madam Chantal sa biglaang pagdating nitong si Nushi G sa office nito at sakto din ang pagdating nitong si Moira. Nagpanggap na parang walang kaalam-alam itong si Moira at umupo pa sa harap ni Madam Chantal. Napatitig naman si Nushi G kay Moira. Napakahusay talagang magpanggap nitong si Moira. Pero dahil sa inis ni Nushi G, dinampot ni Nushi G ang kutsilyo na nasa harap niya tsaka niya itinutok sa leeg nitong si Moira. Nabigla si Moira sa ginawa nitong si Nushi G dahil hindi akalain ni Moira na magagawa sa kanya yon ni Nushi G. Humingi ng tulong si Moira kay Madam Chantal. Tinawag niya si Madam Chantal pero walang nagawa si Madam Chantal sa galit nitong si Nushi G. Nagwika si Nushi G, alam kong ikaw ang nagturo kay Mr. Tan kung nasaan ako tumutuloy at kung ano ang ginagamit kong pangalan ngayon. Huwag ka nang magkaila. Napakasama mong tao, nagsabi si Moira. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huminahon ka, alisin mo yung kutsilyo. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi ko nga alam kung ano at sino ang pinagkakautangan mo, kaya wag mo akong sisihin. Sumagot si Nushi G. Huwag ka nang magkaila, Moira. Alam ko na ang totoo. Gusto mong kalabanin. Sige, pagbibigyan kita. Kayang-kaya kitang patayin at ipapatay, pero kung gusto mo ng laro, pagbibigyan din kita. Matira matibay sa ating dalawa. Hindi mo alam kung paano ako kalabanin. Kaya humanda ka, Moira. Hindi kita titigilan. Binitawan ni Nushi G itong si Moira at biglang umalis. Pag-alis ni Nushi G, tinanong ni Madam Chantal si Moira kung ano ba ang ginawa ni Moira kung bakit ganun na lang ang galit nitong si Nushi G dito kay Moira. Una ay hindi umaamin itong si Moira kay Madam Chantal. Pero kalaunan ay napaamin din siya ni Madam Chantal sa katrayduran na ginawa niya dito sa kapatid niyang si Nushi G. Kaya binalaan ni Madam Chantal si Moira na mahirap kalabanin itong si Nushi G dahil gagawin lahat ni Nushi G para makapaghiganti at hindi siya malamangan. Nangangamba tuloy si Madam Chantal na baka ibuking ni Nushi G lahat ng plano nila nitong si Moira. Lalo pa at hindi kontrolado nitong si Madam Chantal ang ugaling meron si Nushi G. Medyo natakot din itong si Moira dahil tama itong si Madam Chantal. Hindi nila kontrolado ang galaw nitong si Nushi G. Lalo pa at pilit nakikipag-usap
at nakikipagkaibigan si Nushiji dito kay Lynette at Annalyn. Napaisip tuloy si Moira sa ginawa niyang pagganti kay Nushiji. Baka siya pa ang maging dahilan ng pagkabuking ng peking pagkatao niya at ng mga plano nila. Samantala sa kantin, nagpaalam ulit si Lynette kay Chang Susan na babalik siya kay Nushiji para itanong kung bakit may mga lalaking gustong saktan si Nushiji. Nagtaka naman si Chang Susan dahil buong akala ni Chang Susan ay si Morgana ang gustong maging kaibigan nitong si Lynette. Ngayon naman daw ay si Nushiji na. Sinabi ni Lynette na mas okay siguro na si Nushiji ang maging close ko dahil alam kong marami silang tinatago at mas mabait itong si Nushiji kumpara dito kay Morgana. Samantala, dahil hindi nasagot ni Nushiji ang huling tanong nitong si Lynette nung nakaraang nagkita sila, binalikan at nagpunta ulit si Lynette sa ensayuhan nilang dalawa para puntahan ulit itong si Nushiji. Habang nag-aantay si Lynette kay Nushiji sa pagpunta nito, si Gilbert ang nakakita kay Lynette. Lumapit si Gilbert kay Lynette. Pinagsabihan niya itong si Lynette. Alam kong nandito ka, hindi para matuto ng wushu. Nandito ka dahil may ibang intensyon ka sa madam ko. Nagulat si Lynette sa sinabi nitong si Gilbert. Sinubukang tumanggi ni Lynette sa mga paratang sa kanya nitong si Gilbert, pero hindi naniwala itong si Gilbert. Sa kabilang banda, kaya pala si Gilbert ang nandoon sa ensayuhan dahil si Gilbert ang inutusan ni Nushiji na makipagkita dito kay Lynette dahil nakakaramdam na din si Nushiji sa mga balak at plano nitong si Lynette at sa ibang intensyon ni Lynette dito sa kanya. Kaya minabuti ni Nushiji na maglaylo muna at wag munang makipagkita dito kay Lynette. Kinabukasan, habang busy sila Lynette sa kantin, bigla na lang dumating si Nushiji. Nagulat naman si Lynette sa biglaang pagdating nitong si Nushiji. Tinawag ni Nushiji si Lynette at nilapitan ni Nushiji si Lynette. Bumulong si Nushiji kay Lynette. May kailangan kang malaman. Nagimbal naman si Lynette kung ano ba ang gustong sabihin nitong si Nushiji sa kanya dahil mukhang seryosong-seryoso ang mukha nito. Bago pa makapagsalita ulit si Nushiji, biglang dumating si Madam Chantal at gumawa ito ng eksena para hindi matuloy ang binabalak nitong si Nushiji na ibunyag ang totoong pagkatao nitong si Morgana. Makikipagbati na ba si Moira dito kay Nushiji alang-alang sa pagtatago ng mga sikreto at mga plano nila? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!